Nakakasarap bagang kumain ngayon ng fried chicken, kaya naman ito nga naisipan kong magluto ng fried chicken at gravy na parang ala Jollibee. Medyo matagal na nga rin mga kamare ako last nagluto ng fried chicken. Isang buong fried chicken nga mga kamare ang ating lulutuin for today's video. Actually mga kamare, nakaluto na nga ako ng atay balon-balunan kaninang tanghali, kaya lang naisipan ko na hindi nga pala kakain ng aking mga anak ng atay balon-balunan. Kaya naman naisipan ko nga bumili na isang buong manok dito sa may turkey shop nung lumabas ako kaninang umaga. So ito na nga mga kamare ang aking isang buong nabiling manok. Huhugasan nga lang natin ito ng bonggang-bongga dito sa ating tubig galing sa kanal. Chares. Usually mga kamare, pag bumibili nga ako ng manok ay nakalagay nga sa label ay wag daw huhugasan ang manok dahil magkukos nga daw ito ng cross-contamination. Pero mga kamare, pag sa butya nga ako bumibili ay hinuhugasan ko pa rin kasi nga may kakaiba silang amoy. Kaya ayan mga kamare, hinuhugasan ko pa nga rin. Pero pagkakahugas nga mga kamare ay lahat ng aking mga pinaggamitan ay huhugasan ko na yung maigi, tapos nga lilinisan ko na rin ang aming sink. O diba, para wala namang sinasabi nilang contamination na iyan. So advice ko nga sa inyo, kapag nga kayo ay magluluto ng manok at sa tingin niyo ay lumapat dyan sa inyong sink, ay hugasan nyo maigi ang inyong sink at sprayan ninyo ng mga antibacterial para naman siguradong malinis ang ating kusina. Ganon. So eto na nga mga kamare ang ating manok na nahugasan na. Atin muna itong gupitan ng mga extra-extrang taba-taba dyan. Marami kasi mga nakalaylay na taba dyan sa gilid-gilid ng mga manok na iyan. Parang ako nga lang din. Maraming nakalaylay na taba. Correct. So nung makatapos na nga akong gupit-gupitin ang mga extra-extrang taba ay inumpisahan ko na nga itong hatiin sa gitna. Butterfly cut nga lang natin itong ating manok na ito. O diba? Sana all butterfly. Medyo babalian din natin ang buto sa may bandang pakpak at sa may hita para mag-make sure na ito talagang bukang-buka. Para ito'y maluto ng ayos pag ating ipinirito na mamaya mga kamare. So kapag nga bukang-buka na iyang manok na iyan mga kamare, ay gilit-gilitan natin sa mga gilid-gilid para masigurado nating maluto talaga ng ayos ang kaloob-looban ng manok na ito. So kapag nakapag-gilit-gilit na nga tayo dyan sa party ng manok na iyan, ay umpisahan na natin itong lagyan ng pampalasa kagaya ng patis. Magbubudbud din tayo dito ng mga 1 to 2 tablespoon na paprika. At i-massage-massage laang natin yan mga kamare para naman yan ay lahat ay manuot-nuot diyan sa ating manok. Masahihin para talaga namang sumarap ang ating manok. Ayan. Magpisa ng lemon mga kamare. Kung walang lemon ay pwede namang kalamansi, at kung wala ay talagang wala na akong magagawa. Bumili kayo mga kamare. I-make sure lang natin na even ang pagpapahid ng lahat ng ating mga pang-marinade din eh. Pagka hindi pa ayan even, eh hindi pantay ang lasa niyan mga kamare. Ating baliktarin at i-make sure natin na lahat ng ito ay malalagyan. Naglagay na nga rin ako dito ng ground black pepper mga kamare, garlic powder. Nasa inyo na rin kung ano pang gusto nyong ilagay. Pwede maglagay din kayo ng chicken seasoning. Pero dahil may patis na nga, hindi na ako naglagay. So medyo nakulangan pa nga ako ng paprika powder dito sa side na ito. Kaya naman minabuti ko nalagyan pa ulit ito. Dahil nga syempre dapat even talaga yarn. At pinatakan ko pa nga ulit ito ng lemon. At saka i-massage ulit natin yarn. Napakaswerte naman talaga ng manok na aribiruin mo at nakatikim ng masahe galing sa akin. Aba, sino lang? So yan nga mga kamare, after ko nga itong ma-massage ng mga isang oras, charis, tinoswerte ka naman. Nakabayad yarn. Dahil natapos na nga aring i-massage, ay atin muna nga aring imamarinate ng mga isang oras mga kamare. Ang ganda ng kulay ng ating manok. So makalipas nga ang isang oras mga kamare, ay magpapatak na nga tayo dito ng isang itlog. Dapat nga ay large egg lang, kaya lang wala ako, kaya naman gagamitan nga natin ito ng 2 small egg. Magpapatak nga rin tayo dito ng 1 to 2 tablespoon ng corn flour at 1 to 2 tablespoon din ng plain flour mga kamare. At syempre mga kamare, pag nailagay na natin yung ating mga harina at ating itlog dyan, ay imekos-mekos na natin iyan mga insan. Magpapatak na rin tayo dito ng mga asin. Nasa sa inyo na rin nyo kung lalagyan nyo pa ng asin. So ayan mga kamare, lamas-lamasin hanggang sa ito ay mag-well incorporate mga kamare. Gayon lang. Gutom na nga ang mga anak ko mga kamare, kaya naman aring ngayon madali-madali ko na nga ipahid din eh. Hindi natin kasi ari pwedeng hindi papahidan dahil hindi nga kakapit din ang harina mamaya pag ating ipinirito na. So hindi ko na nga nabidyohan kanina, ay naglagay nga pala din ako sa isang malaking bilao ng half cup ng all-purpose flour, half cup ng cornstarch, at saka ng isang buong crispy dry. Tapos ari nga, dipupulbuhan na natin ang ating manok. Make sure natin na lahat yan ay malalagyan ng harina para talaga siya ay mamaya crispy-crispy. At mga kamare, kung naririto ka naman sa London, ang katumbas nga pala ng all-purpose flour ay yung plain flour, tapos ang katumbas nga ng cornstarch ay ang corn flour. O diba? At kung wala ka namang crispy dry na nabibili sa Pilipinas, pwede kang gumamit ng chicken seasoning. Naglagay na nga rin pala ako dito ng ground black pepper at saka ng garlic powder. Talagang mga kamare, sinigurado kong lahat ay malagyan ito ng harina para naman talagang ito ay crispy mamaya. So mga kamare, kung umabot na nga kayo sa puntong ito, ay ibig sabihin nag-e-enjoy kayong manood ng aming mga videos. Paki-comment down below naman po kung saang party kayo ng mundo o kung saan kayong party ng Pilipinas nanonood para naman po malaman namin kung saan-saan na po ito nakakarating. So ayan mga kamare, ready to fry na nga ang ating chicken na parang butterfly. I-make sure natin na ipagpag muna natin ito bago natin ilagay ito sa buko-bukulong mantika. Ayan, medyo delikado ang part na ito mga kamare dahil napakainit nga ng ating mantika, kaya mag-iingat po tayo. Dahan-dahan lang po natin siyang ilalagay dito sa ating kawali. So atin nga itong ipipirito ng 12 minutes each side. Bali 24 minutes in total nga mga kamare ang ating
apoy dapat ay medium heat lang ha, wag lalaksan dahil baka masunog. Hindi ko alam kung ako lang ba o kayo din mga kamare. Nung bata po kasi ako, pagka naaamoy ko talaga ang amoy ng fried chicken ay talaga namang ginaganahan po akong kumain. Sino nga bang bata ang hindi naman talaga mahihilig sa fried chicken? Ayan nga mga kamare, after 12 minutes ay babalik ta rin na nga natin ang ating manok. Dahan-dahan lang po natin itong baliktarin para po tayo ay hindi mapilantikan ng mantika dahil ito po ay sobrang mainit. Kita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Di na ako kailangan pang magsalita at talaga naman kitang-kita nyo na napakaganda. Napakaganda ng ating baboy. Ay, ng ating fried chicken na parang butterfly, di ba? So mga kamare, malapit na nga itong maluto. After 24 minutes nga na naipirito natin ito, ay aalisin natin ito dito sa ating kawali at ilalagay natin ito doon sa lalagyan. Patutuluin muna natin. Tapos ire-rest natin ito ng mga 10 to 15 minutes. So ayan nga mga kamare, kung nakikita nga ninyo ay dahan-dahan ko nga itong inaangat. So ganyan din po kayo ha, mag-iingat po kayo sa pag-aangat. Dahil pag nabitawan nyo po yan, ipipilantik sa inyo ang mantika niya at napakasakit niya. Tapos mga kamare, habang pinapalamig ko nga ito muna at nireres ko, ay tatanggalin ko yung mga sobra-sobrang harina dito sa ating mantika. Tapos nga ibabalik ulit natin din ang ating chicken. Tapos bubuhayin natin ang apoy ng medium high heat na. Tapos palulutuin natin ito ng 5 minutes each side or 7 minutes each side. Yeah, mga kamare, wag natin i-overcook dahil nga mga kamare, syempre masusunog na iyan. Ari nga, after 7 minutes ay binaliktad ko na ulit. Ayan, tingnan nyo naman. Kitang-kita nyo naman. Ang pakaganda naman ng pagkakakrispy nito talaga naman. Wag laang natin susunugin mga kamare dahil sayang naman. Ang sarap na nito talaga mga kamare. Hindi na ako makahintay na matikman ito at maipakita ko nga sa inyo. So ayan nga mga kamare, naluto na. Pinapatigis ko nga lang ang mantika. Gagawa nga tayo ng gravy sa susunod na video. Bye! Grabe, ang sarap niyan with gravy. Kain na na!